para ayos ang buto-buto. Tuwing umaga, may kakaibang ehersisyo ang grupo ng 65 anyos na si Mang Lamberto. Gamit-gamit nila ang sandok para maghalukay ube. Tamang-tama dahil ngayong magpapasko, hinahanap-hanap ng panlasang Pinoy ang ube halaya. Pagka ganong Vermont na tayo, lumalaki yung order ng aming trabaho. 24 hours kami nagtatrabaho. Ang aming nagagawa sa isang araw, umaabot siya ng mga 5,000 pataas. Para hindi lang merry ang Pasko, kundi sweet din, kailangan ng mga panghimagas na Ubelicious! Sa bahay ni Mang Lamberto sa San Pablo sa Laguna, ginagawa ang kanilang classic ube halaya na iniluluto gamit ang naglalakihang mga kawa. Ang gamit nilang ube, inaangkat pa raw mula Quezon at Batangas. Ang variety nitong mga puti na ito, tinatawag natin mga white ube. Minsan meron kaming violet. Ito yung simula pagbabalat ng ube. Tapos ilalagay sa tubig para linisin. Kinikis-kis siya para yung mga dumi matanggal. Tapos kukuloy na siya hanggang sa lumambot. Hahaluin ulit para i-mix na sa gilingan. At humanda ng mangalay dahil kailangan itong dire-diretsyong haluin sa loob ng 40 minutes. Workout! Mahirap ba maghalo? Mahirap pagkapaluto na. Isang parte ng katawan sir masakit. Braso, balikat. Pagkaluto, hahanguin ang halaya at saka tututukan ng electric fan para lumamig. Umaabot siya ng 1 oras pagpapalamig ng ube bago namin balutin. Hindi pwedeng balutin siya na mainit. Lumolobo. Ang mga halaya, hinuhulma sa lyanera at saka babalutin ng cling wrap. 45 pesos kada piraso. Dahil daw sa hamak na ube halayang ito, si Mang Lamberto nakapagpatapos ng anak, nakapagpatayo ng bahay, at nakapagpagawa pa ng sarili nilang production area. Masarap pa rin po siya. Hindi po nagbabago yung lasa niya. Creamy at hindi nakakasuya talaga. Sarap. Hinalukay naman mula pa sa baul ng kanilang mga ninuno ang ube halaya recipe ng tubong Pasay City na si Shirley na 9 na dekada na nilang niluluto. From 1930s po, yung recipe po ng lola ko. Bata pa lang po kami, ginagawa na rin po namin yun. Katunayan, ang gamit nilang wooden spoon, 19 kopong-kopong parawang tanda. Namana na lang ng daddy ko. For sure, sa akin na po ipapamana. Ang bentahe naman daw ng kanilang ube, saktong tamis, chewy, at roasty ang flavor nito. Bonding time na rin daw ito ng kanilang pamilya. Toka-toka sa kusina. Yung paghahalo ng ube talagang, daddy ko lang po talaga yung nakakamaster nun. Yung father ko po kasi, bulag, kahit na disabled po siya, gusto niya lagi siyang involved. Nangangalay, siyempre kaya palipat-lipat ako. Left hand, right hand. 2 klase ang kanilang itinitinda, ube halaya at ube jam na nakasilid sa plastic container at lata. Ang presyo mula 80 hanggang 500 pesos. Bagay sa Noche Buena. Classic na sa lyanera inilalagay ang ube. Pero ang ipinagmamalaking ube ng mga taga-Hagna sa Bohol, wala sa lata o lyanera. Malagkit, madikit, at sa baon ng nyug na kasilid. Ito raw ang perfect pantanggal ng umay, ube kalamay. Pag open mo, mabango siya, tapos mabango pa yung ube. Matetempt ka na kainin. Pwede siyang i-scoop directly, tapos kainin or spread sa tinapay. Gawa raw talaga ito sa giniling na malagkit na tinimplahan ng gata ng nyog. Pero ang nagpapasarap daw dito, ang inilalagay nilang ube flavoring.
Masarap siya. Bet ko ang taste nito. Hindi ube tubers yung ginagamit ng kalamay kasi yung ube tubers is mabigat. Tatalunin niya yung elasticity ng malagkit. Ang kalamay recipe po is nanggagaling sa isang Spanish press assigned dito sa Hagna before World War 1800s. Ito yung naipasa din kasi yung niyog na ginagamit dati, yun din yung lalagyan nila ng kalamay, nililinis lang nila pang pasalubong. Ang simoy ng Pasko, amoy na rin dito sa City of Pines. Hindi nga raw kumpleto ang punta rito kung hindi mag-uuwi ng sikat nila ritong pasalubong. Galing po kami sa Cainta Rizal. Ang bibilin po namin is ube jam po. Ang Good Shepherd Ube Jam. Produkto ng mga madre mula sa Good Shepherd Convent sa Baguio City. Simula po noong 1976 na pinakilala po ito sa masa. Milipat-lipat ganun yung balita. Uy, na ganito, ang ube ng Baguio ay masarap, malinamnam. Ang mga ginagamit nilang ube, ani mula sa bayan ng Sablan sa Benguet. Ganito ang sinusupply namin doon sa Good Shepherd, yung magandang klaseng ube. Ang naipon nilang ube, diretso sa kanilang pabrika kung saan ang mga gumagawa, mga estudyanteng scholar ng mga madre. Ube ang tumutustos sa kanilang pag-aaral. Sa kanilang sikat na ube jam, ilang henerasyon na ng mga scholar ng mga madre ang nakapagtapos ng kolehiyo. Malaki po yung naitulong ng Good Shepherd mula noon. Buong pagmamahal na rin po yung iniaalay namin sa paggawa ng ube. Sa biyayang hatid ng ube. Thank you, Lord! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.